Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, Ligtas ka! Sa ngalan ng ating butihing Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benhur Abalos Jr., sa ngalan ni Chief PNP General Romel Francisco Dailay Parbil, at isa sa mga pangunahing nagsusulong ng programang Revitalize Police sa Barangay na si Police Major General Edgar Alan Omas Ocubo, ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Rowena M. Jacosalan. At ako naman po si Police Major John Felix G. Pascual Jr. at isa sa inyong taga-taguyod sa bagong programa ito. Kaya mga kabarangay, para sa bagong mukha ng Serbisyo Police, ito po ang inyong Revitalize Police sa Barangay, Solution on the Spot. Just to give briefer kasi ito yung pilot episode natin. Bakit natin sinabing RPSB Solution on the Spot? Okay, ito kasi, di ba, ang focus natin dahil doon ang ating mga RPSB personnel nandun mismo sa barangay upang sagutin or bigyang solusyon ang mga problema ng ating mga kabarangay. Kaya dito sa ating dalawa, ikukwento natin kung ano yung mga nagawang solusyon ng ating mga RPSB kasi hindi naman basta-basta ang barangay ngayon, ang daming problema. Kaya dahil po pilot episode namin to, first episode namin, kailangan nyo pong tumutok every week. Correct. Once a week po ang ating program para po malaman nyo kung bakit Solution on the Spot ang ating title ng ating programa. Okay, John, kailangan simulan na po natin ang ating RPSB recap for this week. Okay, dito naman tayo. Ang isa sa pinakamagandang ginagawa ng ating RPSB personnel ay ang mga livelihood program. Sa Police Region Office 5, ang RPSB Team Barangay Sagnay, Camarines Sur, ay aktibong sumuporta sa pagsasanay pangkabuhayan para sa mga miyembro ng Sagnay Cassava Growers and Farmers Association Incorporated. Ang pagsasanay nito ay nagtatampok ng aktwal na paggawa ng mango jam at carrot chips, pwede pala yun, na naglalayong bigyan ng karagdagang kaalaman ang mga miyembro sa paggawa ng mga produktong maaaring pagkakitaan. Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga miyembro ng Sagnay Cassava Growers and Farmers Association Incorporated ay binigyan ng alternatibong pagkakakuna ng kita. Ang ganitong inisyatiba ay hindi lamang naglalayong paunlarin ang kanilang kabuhayan, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan at kaalaman sa paggawa ng mga di-kalidad na produkto. At sa patuloy na pagsuporta ng ating RPSB team, inaasahan na mas magiging matagumpay at magiging produktibo ang bawat miyembro ng asosasyon sa kanilang mga hanap buhay. Ayan, parang nakakagutom naman yung una nating project ng ating RPSB from Oo nga. Police Regional Office 5. Maraming masarap na mangga doon. At saka syempre, available ng mga raw materials. Okay. Go ahead. Kaya good job po kayo dyan sa Police Regional Office 5. Ayan, matagumpay na ginanap naman ang sipa ng kabataan para sa kapayapaan na dinaluhan ng mga kabataan ng Barangay Daguit, Labo, Camarines Norte, kasama ang mga barangay opisyal sa pangunguna ni Kagawad Jesus Romero at Kagawad Glady Pardo at sangguniang kabataan na nagbigay ng kanilang mga mensahe para sa nasabing aktibidad. Yan, sa pangunguna ni Police Master Sergeant Roque D. Naing, team leader ng RPSB Macogon at 4th Dan Black Belt sa Philippine Taekwondo Association, naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na maging aktibo sa pamamagitan ng sports, particular sa Taekwondo. Ayan, aligned siya ma'am doon sa BIDA program ng ating butihing SILG. Isa ito ngayon sa masasabing
proof natin kung bakit tinatawag ang pulis na jack of all trades. Yeah. Di ba? Ayan. Pulis na, taekwondo pa. Okay? Tulad ng ating operator dyan. Jiu-jitsu champion yan. Yeah. no? Binugbog niya ang aming mga opa. Ha? Okay, another recap na naman po tayo para sa Bayanihan Tree Planting. Ang ating RPSB Police Region Office 6 sa Sitio Kotkot, Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Occidental, nagsagawa ang ating RPSB team doon ng Bayanihan Tree Planting. Kasama ang ating RPSB team at ang Bantay Bayan Movement or BBM. Wow! BBM stands for Bantay Bayan Movement here sa pangunguna ni Ginong Almar Plaida, ang presidente, kasama ng mga opisyal ng barangay ng Mabini at sa pangunguna ni Honorable Danilo C. Ore, ang ating butihing barangay kagawad, ang Department of Labor and Employment, Department of the Environment and Natural Resources, humigit kumulang na 100 fruit-bearing trees ang naitanim. Wow! Ano yung mga prutas na ito? Inaasahan natin ito, mga 5 to 7 years from now, itong 100 fruit-bearing trees na kanilang itinanim ay aanihin na natin. Okay? So, go ahead, Jan. Ayan, ang susunod naman nating recap, RPSB konstruksyon ng pundasyon ng tulay para sa barangay. Ayan. Sa Police Regional Office 6, ang ating RPSB ay nagsagawa ng konstruksyon ng pundasyon ng tulay sa barangay Kabladan, Sibalong, Antique. Kasama ang mga opisyal ng barangay at mga residente ng Sitio Danao at Sitio Apong sa ilog ng Sitio Danao. Ayan. Layunin ng proyektong ito na magbigay ng mas madaling akses sa daan para sa mga residente ng barangay Kabladan, Sibalong, Antique. Ayan, hindi lamang talagang ito yung parang picture na ginagawa ng ating RPSB na talagang pinapatibay nila yung pundasyon ng ating society, which is yung barangay. Ang importante dyan kasi dyan, kasama ng kapulisan natin ang barangay. Hindi lamang kasi pag-aari yan ng isang tao o ng mga politiko or whatsoever. Bahagi dapat ang barangay at naging magandang influensya ang presensya ng ating RPSB dyan sa inyong mga barangay. Okay? Ayan, kaya marami pa po tayong malalaman ng mga activities ng ating RPSB sa lahat ng deployments. So, yan po ang ating unang segment, ang Serbisyo Recap. Ayan, magbabalik po ang ating RPSB Solution on the Spot. Kailangan natin paglaban ang pag-aaral natin dito. So, kasi alam ko, may pag-asa tayong lahat. Dahil tayong lahat ay isang pamilya, tayong lahat ay isang mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Ayan, nagbabalik po ang RPSB Solusyon on the Spot. Sa oras na ito, atin pong makakapanayam ang RPSB Team Leader ng Barangay Daguit, Labo, Camarines Norte na si Police Captain Nirdan R. Aguito. Si Police Master Sergeant Roque Dinaing, Team Leader ng Barangay Makugon, Miss Lacey Joy Aldea at kagawad ng Barangay Daguit na si Honorable Jesus Romero. Ayan. Para ibahagi sa atin ang magandang naidulot ng programa ng RPSB sa kanilang barangay na Sipa ng Kabataan para sa Kapayapaan. Okay, gusto ko lang unang itanong no sa ating RPSB team leaders. Kailan ba kayo na-deploy dyan? Kailan ba nagsimula yung deployment nyo? Good morning, ma'am. So, Yes. simula po yung interview po namin dito sa Barangay Gabi. Noong ma'am, last year po ng August 28 po, 2023
Wow, August. So, medyo matagal-tagal na. So, parang Pag-isang taon na, ma'am. close na talaga kayo ng community dyan. O, titingnan natin yung interview nyo. Katabi mo na talaga si Barangay Kagawad. Hello po, Barangay Kagawad. Ayan, si Barangay Kagawad, Jesus Romero. Sir, noong una pong bumaba yung RPSB sa inyong lugar, ano po yung naging impression nyo? Or ano yung naging Ay, para kay expectation Kagawad. para kay Kagawad? Oh, para kay Kagawad po. Good morning po. Apo. Si Kagawad. Yung una pong expectation po namin dito sa aming mga kasamang RPSP, kaya Yeah. yung pong pagpunta po nila dito kasi naman po kami po RPSP, na sila po yung makakatuwang po namin dito po sa barangay para po sa mga issue concern po dito po sa aming barangay. Yung nga po, isimula po na pakilandanan po namin at sila po ay aming pumunin po. Para po ba sa inyo bilang kagawad o isang elected official ng barangay, inspirasyon ba sa inyong trabaho ang presensya ng kapulisan natin, lalong-lalo na ang ating PSP? Nagsisilbi ba itong inspirasyon? Yes po. Kasi po una-una po yung mga ating pong RPSP, magsimula po sila dito, meron po agad po silang mga activities na magpinawa para po sa mga kabataan, sa mga taong barangay po dito sa amin, pagdala po sila, kung ano po yung paglayin po nila dito sa aming barangay. Yung po yung sinabi po nila para po makakatuang din po ng barangay council na mga unang kabataan. Yung po yung kanila po unang na gawa po dito sa Barangay. Okay, ganito kasi yung kagawad. Gusto ko lang ipaliwanag. Si RPSB po ay nandyan para tulungan po ang ating mga barangay officials. Paano po i-manage ang inyong barangay. Pero on the other hand, kailangan ding merong matutunan ang ating RPSB mula po sa inyo. Kayo po ba ay sumasang-ayon? Kayo po ba ay sumasang-ayon na kayo ay may natututunan din sa ating mga RPSB? Opo. Patunayan nga po is sila po ay nagkandak po dito ng gulayan sa barangay kung paano po ma-make sure paano po ma-make sure po ng mga lupa, paano po tanim ng tamang proseso po ng ating mga gulayan. Patunayan po, meron po kami gulayan dito na may purok po namin. Lahat po ng purok po namin ay meron ng gulayan para po dito sa mga residente kahit paano ay magkaroon po sila ng Ayan, medyo nawala ang ating pagkukunan nila. Meron pa rin po sila dito may pinanda about po dun sa pag-training po ng taekwondo po sa mga kabataan po. Yun po ay ginagawa po nila, i-train po nila yung mga kabataan para po dito sa protection na din po ng mga kabataan kung sakali po. At para po din po sa disiplina ng mga kabataan yung pagtuturo natin sa PSP. At nagkakandak din po sila ng training at seminar about po dito sa DRR and yung disaster risk reduction management po para po sa kung baka po meron pong accident hindi po mangyari po dito sa amin agad po bibigyan po ng mga lunas ng kanilang po mga training po mga kabataan mga Ay, Gusto ko lang tanungin dyan, Yes. si Master Sergeant Naing. Yes, ma'am. Good morning po. Ano yung pakiramdam mo na maliban dun sa pagiging pulis mo, ikaw pala ay isang magaling na taekwondo ba yun? Anong tawag doon? Taekwondo master? Yes, Talagang napapakinabangan ka ng ating PNP Yeah, organization. Kasi nga, maliban doon sa pagiging pulis mo, nabibigay mo pa rin yung ibang talent mo. Ano ngayon ang inspirasyon mo o ano yung mga pinaghuhugutan mo at bakit gusto mong i-share
sa mga kabataan ng Labo, Camarines Sur yung iyong talento? Yes, ma'am. Good morning po, mga sir. Naisip ko po na gamitin at ibahagi ang aking kasanayan at natutunan bilang 4th language sa ilalim po ng PNP Taekwondo Station. At naging certified instructor po ako nang natapos kong schooling ng PNP TQRC. At naisip ko po na ibahagi sa mga kabataan dahil alam ko po na yung mga kabataan sila yung magiging responsable kabataan tungo sa kapayaan at maunlad na pangamayanan. Kaya naisip ko po na ihandog yung libreng pagturo po ng Taekwondo martial arts para magkaroon po ng disiplina, matutong ipagtanggol ng sarili, malayo sa masamang bisyo tulad ng droga, at malintang ng mga mapagkaliwang grupo po o terrorismo ang mga kabataan dito sa mga malalayong lugar. Ayan. Kaya naisip ko po na sagot para maging responsable ang kabataan at pamulat. Ginamit ko po yung skills ko para bahagi ko sa kanila. Ay, ang Aba, galing. tama yan ma'am kasi ako din ay yellow belt lang naman ang naabot ko sa Taekwondo, pero more than the skill, ang itinuturo ng Taekwondo ay yung discipline. Tama po ba yun? Yan. Ay, natakot ako. Kaya wag mo akong binibiro ma'am, baka. Hindi, gusto ko lang dyan kasi nakikita ko sa aura ni Master Sergeant Nain na napakabait na Yeah, pulis. Sana naman maikwento mo rin yan sa kabataan na ikaw ay isang malinis, no? Walang bisyong pulis. Di ba? Ganun talaga ang napapala pag sports-minded ka or talagang into sports ka. Tsaka yan yung taekwondo na Ayan. Ma'am, may tanong naman ako kay Captain Nildan Aguito. Pwede mo bang ilarawan sa amin ano yung area of deployment ninyo? Dito po sir sa Barangay Lagit, yung area po ng Barangay Lagit is medyo talaga malayo po siya sir sa sentro po ng Labo. So isolated po siya na pero ano naman po siya sir, nasa highway naman po siya sir ng ang Barangay Lagit, lalo na po ang Barangay Hall. Kaya medyo accessible din naman po sir kung pupuntahan po. Yun lang po sir, hindi lang po yung mga yung iba pong po ng gobyerno ay hindi lang po correct. So kami pong RPSP ang nagiging tulay para po may hatid po namin sa kanila yung servisyon para po sa kanila. Ayan. Gusto ko namang malaman, kumusta naman yung mga tropa natin? Ano yung unang impression nila dito sa bagong bagong mission nyo na kakaiba doon sa mga usual na mga ginagawa natin bilang mga pulis? Ano yung impression ng mga teammates mo nung nalaman nila na madedeploy kayo sa RPSB? Na-shock? Natakot? Ano? Noong una po, siyempre po, medyo may hanap na ba, pero habang tumatagal po kami dito sa barangay, napapangahal po kami dito sa barangay. So, halos wala na po kami nararamdaman na takot. Kung mga kababayan po natin dito sa barangay Lagit ay welcome naman po kami ng buong puso po sa kanila. So, yun po ma'am. Ayan. Teka, ito ba yung barangay na... Parang iba. Ayan ba yan? Ito no, di ba? Di ba may nangyaring paglusob dyan sa inyong barangay? Alam nyo ba ang dahilan kung bakit kayo intact, ligtas? Dahil ako'y naniniwala na inaalagaan kayo ng barangay. At ang barangay, di ba barangay Kagawad, hindi kayo papayag na mapahamak ang ating kapulisan. Maraming salamat po sa inyong pag-aalaga at sana po ipatuloy ninyo ang pag-aalaga sa ating mga revitalized police sa barangay. Baka naman yung mga nakikinig dyan,
gusto na talagang sumuko, hindi lang nabibigyan ng pagkakataon o hindi lang nila alam kung sino yung lalapitan nila, baka may panawagan ng ating butihing RPSB team leader. Ano bang gagawin just in case na may magsabi sa inyo, Police Captain Aguito, merong gustong sumuko. Paano ba natin aasikasuhin yan? Itinuro natin yan sa inyo. Actually ma'am, yung nangyaring harassment dito ma'am, siguro ma'am, ang masasabi ko po ma'am ay na siguro ma'am yung kabila o yung sinasabi po natin yung PPGs ay nagagalit kasi ma'am yung mga nagagawa namin dito sa barangay Taguig ay talagang nagkakaroon po ng mga gandang epekto po dito po sa barangay Taguig po ma'am. So doon po ma'am sa mga mag-surrender po na mga kapatid natin, kababayan natin sa kabila na mga sinasabi po natin yung PA. So nandito lang po ang Divine College Police sa barangay, dito po sa barangay Taguig. Handa po kayo tulungan. Alright. Kami po ay open hand naman po kami ma'am sa mga mag-surrender po sa amin at aasahan po nila na wala pong mangyayari sa kanilang masama. Okay, parang maliban sa inyong tatlo, no, meron tayong mga kabataan dyan na nasa likod nyo. Maaari ba nating makita yung mga mukha niyan? Wow! Ayan, tayo para Sino makita ba sa sa inyong camera. tatlo ang gusto maging pulis? Ano yan? Sino itong mga batang to? Mga ano din to? Taekwondo! Sige nga, action nga. Isang action nga dyan. Ayan. Wow! Ito nga yung sinasabi niya kanina, isa sa mga purpose nila para maging safe and kaya na nilang pangalagaan yung kanilang sarili, self-protection. Mga Inday, ano naman ang pakiramdam nyo at naging beneficiaryo kayo sa programa ng ating RPSB? Kayo ba ay natutuwa? Pwede kayo magsalita. Ha? Okay. So, kaya nyo na bang pangalagaan ang sarili nyo? Pinaka-importante yan. Laging makinig kay, Master Taekwondo Nai. Sabi nyo, sir, para pangalagaan kahit, syempre, unang-una, isa yan sa mga lumalalang problema, yung mga rape cases. Yeah. Kung alam nyo lang, ako dati akong WCPD. Halos pag every time may mga rape victim ako nakikita na napapansin ko talaga mga helpless na mga ganitong edad. So, kaya sa mga murang edad nila ngayon, mabuting sumali sila sa ganyang self-defense. Di ba? At higit sa lahat, ma'am, talagang nasasway sila doon sa mga masasama at maling gawain. Like, yun nga yung ina-advocate ng ating SILG, yung BIDA program. Yeah. Ayan. Yung sa illegal drugs, wag na wag kayong magiging drug addict. Ha? Wag na wag niyo subukan. At nandyan yung ating RPSB para gawing makabuluhan ang inyong mga araw at inyong mga oras habang nasa bakasyon pa kayo. Ayan, may gusto naman po akong tanong kay Kagawad. Kagawad, pwede niyo po bang ilarawan sa amin ano yung impression niyo sa kapulisan bago ma-deploy ang ating RPSB at ano na ngayon ang naging experience niyo sa ating mga kapulisan? Dati-dati. Yung dati at ngayon. Ano bang patingin nyo sa ating kapulisan? Nung una po, siyempre po, pa naman po kami masyadong magkakilala. Pero medyo nagkakailangan pa po kasi di pa naman po kami magkakilala mabuti. First impression ko po dyan sa kanila, din sila po yung talagang mga ngalaga din sa amin dito sa kapayapaan dito sa barangay. Yung po yung unang impression ko po. Pero nung kami po ay mga magkakilala na sila po pala ang ayaw nila dito makatulong sa aming barangay, sa mga institusyon po dito sa aming barangay, kaya po ba din gusto kong natutuwa kasi sa panahon po ngayon, sa tagal po nila dito, almost 10 months na po nila po. Sila po ay marami na po proyekto na i-implement po dito po sa aming barangay.
Solar Light. Sila po yung natitulay po namin para po sila ay makahanap po ng mga sponsor para po sa project na Solar Light. Ito sa lugar po namin dito na wala pa po linya ng kuryente. Yun po ay kanila po patayo ng ilaw. Tulad na po yung nabanggit po kanina, yung mga gulayan po, mga trainings and seminars po sa mga barangay po namin dito. Yung po mga gulay, yun pa po itong yung mga pamilya po na libre na conduct din po sila dito sa aming barangay, tapos sa barangay Makugon, meron po libreng pamilya, yun po ay may ginawa po ng ating mga PSB po dito sa barangay para sa pagtulong po dito po sa mga residente po dito sa barangay. Meron din po sila mga feeding program na ginagawa po sa mga kabataan dito sa ating pong daycare center dito po sa mga kabataan. Meron din po sila mga pagkain ating po mga PSB. At sa kasalukuyan nga po, meron pa po sila mga program na project na gusto po nilang gawin pa po dito sa aming barangay. Ayan. Naalala ko ma'am yung question doon sa exam natin sa OOMC, di ba? Yung, what is the backbone of policy? Oh, yun nga. Ano? Patrol operation. Ayan, yung ginagawa natin yung visibility, police presence, patrolling. Yan talaga yung backbone, di ba? Ng law enforcement or ng policy. Pero ang ginagawa ng RPSB is way beyond just police presence. Di ba? Kasi yung presence nyo dyan ay lalong kapaki-pakinabang. Dahil hindi lang kayo nagpapakita na, oh, may police dito, bawal gumawa ng krimen, kundi tumutulong kayo doon sa development ng mismong barangay na kung saan itong development na ito yung susi para maiwasan natin yung paglaganap ng mga krimen. Like for example, dahil maraming nagugutom, ay may magnanakaw. Ay dahil madilim yung mga lugar, merong mga krimen na mangyayari at binigyang tugon ng RPSB ito. Dahil maraming marites at maraming nag-aaway, ang ginawa ng RPSB, naglunsad sila ng mga livelihood program. Dahil maraming mga kababaihan na nabibiktima ng sexual harassment or rape, ayan, meron tayong sipa ng kabataan para sa kapayapaan. So, in short, binibigyan ng solusyon ng ating RPSB. Kaya, solusyon on the spot. Kasi kung ano yung problema doon sa barangay, hinahanapan ng solusyon ng RPSB. Tinutumbok ng RPSB ang mga suliranin ng barangay. Hindi lamang dyan, no? Siyempre, isa sa mga mandato ng ating SILG Kagawad sa barangay officials, ipalakasin nyo ang ating anti-illegal drugs operation. Kasama nyo si RPSB, no, na i-promote, i-educate ang ating community sa ill effects ng tinatawag natin ipinagbabawal na gamot. So kasama nyo si RPSB dyan. Huwag kayong mag-atubiling maging partner ang ating RPSB para sa inyong anti-illegal drugs campaign. Kaya Barangay Kagawad, kami po ay saludo sa inyong pakikipagkooperasyon sa ating kapulisan. Kayo po ay aming hinahangaan at hindi lang po yan, gusto ko lang po din idagdag na sana po mga instances or may mga pagkakataon na may gustong lumapit, no, na mga gustong sumuko, gusto ko lang i-emphasize, maaari nating tulungan, kausapin natin ang ating mga kapulisan dyan kung paano ninyo mariresolba ang problema ng insurhensiya at lalong-lalo na po yung ating kampanya laban sa illegal. And most especially ma'am, kasi yung RPSB ngayon ay nagiging household name na. Kumbaga, pag sinabing RPSB, marami na ang nakakaalam ng RPSB. Ngayon, pag punta kayo sa DSWD, punta kayo sa DOLE, punta kayo sa national agencies natin. Pag sinabi mo, sir, kami po ay RPSB at ito po agad kayong tutugunan ng ating mga national government agencies kasi alam na nila yung RPSB. Yun naman talaga ang purpose natin dyan kasi kaya kasama sa training ng ating RPSB yung acquaintance nila sa different national government agencies. And most especially ma'am, di ba, nung nakaraang pagtitipon, sinabi ng ating minamahal na Pangulo, si BBM po, na I want the police to be part of the community. So itong RPSB, ito yung best na
answer natin Yeah. dito sa panawagan or instruction or order ng ating mahal na Pangulo na gusto ng ating Pangulo na hindi lamang ang police at community ay yung separated, kundi yung police ay part siya ng ating community. Ayan. Bago tayo magtapos, no, gusto ko lang pasalamatan ng ating Taekwondo Master na sana ipagpatuloy mo ang iyong advocacy. Ang ating RPSB Team Leader, Captain Agito, ito ay yung training mo to, no? Sa malayo pa, ano yung aabutin ng iyong career. At least nasimulan mo ito sa napakagandang halimbawa ng ating karera bilang kapulisan. At sa ating namang barangay kagawad, no, maraming salamat po sa inyong suporta. At ipabot ninyo kay Barangay Captain ang aming paghanga sa inyong barangay at sa buong komunidad na napakabait. At sana alagaan niyo po ang ating mga kapulisan laban sa anumang mamasamang elemento. Kayo po ang ating pag-asa. And ulitin ko lamang po yung palaging sinasabi ng ating ang ating pangunahing nagsusulong ng RPSB, si Major General Edgar Alano Cubo, na yakapin nyo ang ating mga RPSB personnel sapagkat wala silang ibang intensyon o wala silang ibang ninanais dyan sa ating mga barangay, sa ating mga komunidad, kundi upang tulungan ang ating komunidad na mag-develop, no? Na i-transform ang ating komunidad. Kasi ito na nga yung sinasabi niyang policing outside the box. Policing outside the box meaning hindi natin ginagawa yung yung normal na ginagawa ng kapulisan, kundi nag-iisip tayo ng iba pang more sustainable actions or initiatives para masolusyonan natin yung problema sa krimen at kung ano pa man. Ayan. Yes. Maraming salamat. Ma'am, baka may gustong last words si ating team leader muna. Ayan, si Team leader. Ma'am, long time no see po, ma'am. Thank you, ma'am, sa pag-interview po sa amin dito po sa Barangay Lagit. Asahan niyo po, ma'am, na gagawa pa po kami ng mga activities and projects dito po sa Barangay Lagit. Kahit kung saan man yung barangay kami mapunta, dadalhin po namin ang RPSB. Maraming salamat po. Ayan, baka pwede po tayo makarinig ng some words from our honorable barangay councilor. Sir? Thank you po, ma'am, dahil po nating parte po ang interview and thank you rin po sa RPSB kasi po sa laking tulong po nila dito sa aming barangay, sa pangunang police, na chair, captain, and nandito sa aming mga delegation na ito. Maraming salamat po at sa buong team po ng RPSB. Kami, papasalamat po kami dito sa barangay council. Thank you po. Ayan, so maraming salamat at patuloy pa rin natin tututukan, ma'am. Of Yung course. Hindi, makikita naman natin sila sa Viber group. Please continue, submit your mga after activity reports. Kasi po nakikita yan, hindi lamang ng ating GPNP. Nandyan din ang ating butihing Secretary of the Interior and Local Government na si Atty. Benher Abalos Jr. At yan. Maraming salamat at sa muli, sana ma-interview ulit namin kayo dito at kayo ang napaka-special na ating mga panauhin sa ating pilot episode ng RPSB Solution on the Spot. Ayan, maraming salamat. Thank you and God bless. Okay. Thank you po, sir. Yun, dyan, no, kung ano, yung narinig mo, yung harassment, kung malakas lang ang suporta ng CTG dyan sa barangay, ubos yung RPSB natin. Yeah. Pero baliktad. Yun nga, ma'am, magandang, it is very nice to know na lahat ng ating RPSB deployment, despite doon sa area of deployment nila, Na isolated. Malayo sa reinforcement. Pero, walang naharas, walang nakatulog napapahama. lang. Why? Kasi- Because, why? Sige. Sige. Kasi nga, unang nagpoprotekta sa kanila doon, yung mga membro mismo ng Yes. community.
yung talaga ang lagi nating pinagdadasal na nagbubunga rin yung kanilang mga ginagawa. Kasi in return, alam mo, yun yung manifestation na talagang positive yung pagtanggap ng tao sa kanila. Kung gusto nating alamin kung effective ba ang RPSB, ito na yung magandang Oo. parameter. Yes, Na exactly. hindi napapahamak po ang ating kapulisan sa ating mga RPSB deployment dahil mismo yung komunidad ang nagpoprotekta sa ating mga RPSB personnel. Yes, exactly. Yan ang ano natin na talagang effective yung ating RPSB program. Maraming salamat po sa mga barangay officials at mga miyembro ng community sa pag-aalaga po ng aming mga PNP personnel. Ayan. So dito na po nagtatapos ma'am ang ating pilot episode ng RPSB Solution on the Spot. At marami pa po kayong aabangan Sa susunod sa nating susunod na episode. mga ano. Kaya may mga kwento na talagang mahantik ang inyong puso na may ganito pala. Magto-throwback din tayo Yeah, dyan throwback. kasi alam mo, hindi rin natin naikwento yung mga iba pang nangyari sa deployment area. Ayan. Napakarami na hindi mo ma-expect na pwede pala itong mangyari sa'yo. Marami tayong kwento dyan, alam mo na. Okay? So, sa paggabay ng ating butihing Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benher Abalos Jr., at sa ngalan po ng ating Chief PNP, General Romel Francisco Dailen Marbil, at Police Major General Edgar Alan O. Masutubo. Magkikita po tayo muli next week sa isa na namang makabuluhan at siksik sa kwento ng pulis sa barangay dito lang sa RPSB Solution on the Spot.